Isa ka ba sa namomroblema kapag mataas ang chords ng isang kanta dahil hindi mo kayang abutin? Sa video na ito ay tuturo ko sa iyo kung paano mag-transpose. Kumusta mga katupa? Maraming salamat sa inyong muling pagpunta sa aking channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, mag-subscribe na. Pindutin yung subscribe button na nasa baba. At pindutin mo na din yung notification bell para every time na ako pag mag-upload ako ng mga bagong video ay ma-update ka. So, sa video na ito mga katupa, ituturo ko sa inyo kung paano mag-transpose ng chords ng isang kanta. So, bago ang lahat, may nagpapa-shoutout nga pala sa atin, si Joven Estrada from Makati City. From Makati. And, kapatid, shoutout sa iyo, bro. At maraming salamat sa panonood ng aking mga video. At God bless sa buhay mo. So, kung may magpapa-shoutout sa inyo, comment lang kayo sa mga video ko kung gusto niyo magpa-shoutout. So, walang problema. So, let's move on sa ating lesson sa video na ito. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-transpose. So, may mga ilan na kanta na yung chords ay mataas na hindi natin kayang abutin ng boses natin. So, yun ang nagiging problema, karamihan ng iba sa atin dahil hindi nga kayang abutin. Ang ginagawa ay hindi na kinakanta o hindi na tinutugtog sa gitara yung kantang yun kasi hindi nila kaya yung chords o yung key na ginamit doon. So, sabihin ko na hindi nagtatapos doon yung problema dahil may solusyon para doon. Nga pala, para mas maunawaan nyo yung ituturo ko ngayon dito sa video na ito, mababanggit natin dito yung kumbaga sangkot dito yung family chords kasi yun yung magiging way sa pagka-transpose. So kung hindi mo pa napapanood yung video ko na yan, yung family chords, so may mga itinuro ako doon kung ano yung mga grupo ng chords. So makatutulong yan sa inyo. Panoorin nyo muna yan para maunawaan nyo yung tuturo ko dito ngayon. Pero sa mga nakapanood na nun, ito ituturo ko na sa inyo. So halimbawa, yung chords ng isang kanta o yung key ng isang kanta, original key, halimbawa ng Mighty to Save, ay nasa key of G. Yan. Ngayon, hindi mo maabot yung boses, yung key na yan ng boses mo dahil mataas para sa'yo or else mababa para sa'yo. So, depende pa rin yan sa kumakanta. Halimbawa, ito yung, sige, kantayin natin yung Mighty to Save. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. So, parang mataas, hindi ko naabot. Parang nahihirapan yung boses ko. So, walang problema doon. Kung gusto mo magpalit ng key, so ituturo ko sa inyo kung paano. Halimbawa, yung boses mo ay nasa key of D. So, ito pala. Ituturo ko din to kung paano hahanapin yung boses nyo sa gitara. So, maybe sa mga next na video ko, ituturo ko yung kung paano hanapin yung key ng boses ninyo sa gitara. Kasi, ito yung nagiging problema talaga ng bawat kumakanta habang nagigitara. So, balik tayo. Halimbawa, yung boses mo ay nasa key of D. Ito yung key of D. Yan. Ngayon, gusto mo gamitin yung family chords na yan. Simula sa key of G, itatranspose natin siya into key of D. So, ganito yung mangyayari nun. So, halimbawa, yung pagkakasunod-sunod ng chords ng verse ng Mighty to Save ay ganito. C, G, A minor 7, and then D. So, yan yung verse ng Mighty to Save. Ngayon, kung gusto mo na itatranspose natin siya sa may key of D, so ganito ang mangyayari. Nasa key of G tayo ngayon, di ba? Ito yung ginagamit natin key of G. Ngayon, ngunit, ang nauna dito sa chords na to or sa kantang ito ay nauna sa may C.
Hindi siya nauna sa may G, which is the main key. So, makinig kayo mabuti kasi medyo komplikado yung bagay na ito. Talagang komplikado, no? But, madali lang matutunan basta makinig lang tayo ng mabuti. So, continue tayo. Key of C yung naunang chords. And then, sumunod ay G. Ngayon, sa key of G na yan, paano natin ta-transpose sa key of D? Key of D, ito yung main chord ng key of D. Yung D. Kasi yun yung, kumbaga, yun yung pinaka-tatay ng chords na yan, ng family chords. Kasi siya yung pinaka-key. So, dahil sa may kantang Mighty to Save ay hindi nauna yung D, dahil nauna siya sa may C, hahanapin natin sa may family chords ng D. So, tingnan nyo na lang yung family chords ng D para mas makita ninyo yung pagka-transpose. Yan. So, mag-base kayo dyan sa nakalagay sa screen. Yan. So, transpose natin siya sa may key of D. Hindi naman nauna sa may D yung Mighty to Save. So, nauna siya sa may C. Ngayon, hahanapin natin dito yung katumbas o kapalit ng C sa D, sa key of D. So, I hope you are getting my point. Sa tingin ko, yung kapalit ng C sa may key of D ay G. Then, sumunod ay D. Kasi tingnan nyo kanina ha, C, G. Sa pangalawang chord, yun yung main key. Ngayon, papansinin natin dito sa key of D. Hindi nauna yung, pangalawa lang yung key of, yung D. Yung mismong key. Ngayon, yung nauna dyan ay G. And then, sumunod na yung D. Then, kakantahin ninyo kung tumugma ba sa boses ninyo o sa tono ng kanta yung pinalit nating chords. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Para sa akin, mababa to. So, ito lang yung example natin. So, yun yung narinig ko o base sa aking pangdinig, yun yung katumbas ng C, yung G. And then, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo yan kung paano nangyayari. And then, D, kasi yun yung pangalawang, yun yung sa pangalawa, yung mismong key. And then, I think, yung kapalit ng E minor or E minor 7 ay B minor. So, dahil yung minor ng key of D ay B minor, yun yung pamalit natin sa minor ng key of G, which is the E minor or E minor 7. So, yun yung, kumbaga parang theory about dyan. Kung minor doon sa kabila, dapat pag ita-transpose natin, ay minor din. So, ayan. Mayroon na tayong G, D, and then B minor. Then, anong kapalit ng D doon sa key of G? So, well, I think A. Major. A major. So, major din yung D. Then, ito, major din dito sa key of D, yung A. So, wag lang kayong malilito kasi ito lang yung pag-i-exchange nila ng chords. Kung ano. Basta, laging tatandaan na kung major, major. Kung minor, minor. So, wag kayong malilito doon. So, ngayon, nakahanap na tayo ng sa intro or sa verse ng pamalit na chords. G, D, B minor, and then A. So, try natin kantahin. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. So, ayan. Mapansin niyo tumugma siya. And then, ang problema lang sa akin to mababa siya para sa akin. Kaya sinasabi ko, depende sa boses ninyo. So, boses nyo pa rin yan. It depends on what kind of
What is the range of your voice? Anyway, nakapag-English pa. Then, paano nangyayari yun? Paano yun, Kuya Ricky, nangyayari yung pagka-transpose? So, titingnan natin, unang-unang kailangan natin pagganahin dito ay yung tenga. Papaganahin natin yan. So, kailangan mong pakinggan maigi yung tunog ng isang chord. Kung ito ba ay tugma doon sa hindi ko sinasabing magkaparas ng tunog kasi magkaiba na yun kasi transpose na. Ang sinasabi ko ay tugma ba doon sa tono ng kanta. So, magigets ninyo yan kapag naunawaan ninyo yung mga family chord. Yan, yung mga family chord na yan. Pag naunawaan nyo yan, so ayan yung family chords na yan. Kung matatandaan ninyo yan, hindi kayo mahirapan mag-transpose. Kasi nandyan lang din sa loob niyan ang mga itatranspose. Kumbaga, i-replace. Hanapin mo lang. Kumbaga, papakinggan mo lang. Itong natutunan ko to, yung paano mag-transpose, actually, walang nagturo sa akin. Walang nagturo sa akin kung paano mag-transpose. I have discovered it by myself and syempre, by the help of the Holy Spirit din sa buhay ko. Kasi si Lord naman yung bibigay ng wisdom sa atin sa lahat ng bagay. Pinakinggan ko lang, kumbaga, kung tugma na ba doon sa tono, basta kung ano yung key ng isang kanta, i-connect mo lang din sa another key. Kasi sinabi ko kanina, kung yung key of G ay nauna siya sa may isang kanta, so pag ita-transpose mo siya sa key of D, hindi mauna yung D dun sa pagta-transpose mo. Kasi nga, yun yung main key. So, naunawaan nyo? Sana naunawaan nyo talaga. Yun lang yung masasabi ko. Sanayin nyo lang yung ears nyo. Sanayin nyo lang yung pandinig ninyo. So, maraming salamat mga katupa. Kung may mga gusto kayong i-request na tutorial or worship songs sa mga nagre-request dyan o may mga nag-request na, abangan nyo na lang yung mga ine-request ninyo kasi pag-aaralan ko pa din yung iba kasi hindi naman lahat ay alam ko. Sana maintindihan ninyo na hindi pa nagagawa ng tutorial yung mga request ninyo. So, abang-abang lang. So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe mga katupa o sa mga bagong dating lang dyan, so pindutin mo na yung subscribe button at pindutin mo na din yung notification bell para updated ka sa mga bagong video, mga tutorial na aking i-upload sa susunod na video. So, thank you so much mga katupa. Hanggang sa muli nating pagkikita. God bless you.